ng Gawa, versikulo 29, ganito po ang sabi doon hanggang 30, kapatid. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Ayon, tingnan mo yung pala ang tawag ng Biblia, kahangalan, yung iniisip nung iba na ang pagka-Diyos pwedeng ilagay sa ginto o sa pilak o sa bato na inukit ng katakabiasnan at katalinuhan ng tao. Kahangalan pala yon. Sa English, ang sabi ron, 1730, ay ganito ang sinasabi. In the times of this ignorance, God winked up. Inalis na ng Diyos yung kahangalan na yon, yung ignoransyahan na yon. Ang mga aral ng mga apostol, palibasa, lahi tayo ng Diyos, sabi ng apostol na si Pablo, hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos or the Godhead ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya lahat ng tao nagsumasamba, lumuluhod, nananalangin, diyan sa mga ginawa ng kamay ng tao, nasa ilalim pa ng katangahan o kaignorantihan or ignorance or foolishness. Sinasabi yan ng Roma naman sa Roma 1:21. Pakinggan niyo mga kababayan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya Nakita nawa. niyo yan mga kababayan? Kasinungalingan pala yan na ang sasambahin mo, luluhuran mo yung nilalang kaysa sa lumalang. Ang totoo kapatid, kung talagang deboto kang Katoliko, nagbabasa ka ng pasyon, matutuklasan mo, maski sa pasyon, masama yan Yan luluhod-luhod ka sa mga kahoy, mga bato, mga ribulto, mga imahen, mga santo-santong sinasabi. Ang sabi sa pasyon, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang puong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Sino raw ang dapat luhuran? Ang puong Diyos nga lamang, sabi po kapatid na Eli. Hindi ka dapat lumuhod sa iba. Ay, hindi po. Siya lamang ang luluhuran mo at sasambahin gabit araw. Ano ang ginagawa ng maraming anak ni Eva? Basahin natin sa pasyon. Ganito naman ang sinasabi. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Malaki palang kasalanan nyo. Dakilang kasalanan na kahit sino sambahin mo at gawin mong parang Diyos. Bawal po ng Biblia yan. Nasa pasyon Katoliko rin yan. Saka kung ano-ano pinaglululuhuran. At ngayon may uso pang santo, plastic. Paramihan kasi ngayon plastic na rin ang tao. Pati santo ngayon plastic na. Piniluluhuran na yun. Kapatid na Roland, bawal ng Biblia yun. Bawal din sa pasyon yun. Sabi sa pasyon, ang Diyos nga lamang ang dapat mong luhuran at sambahin gabit araw. Nakasulat yan sa Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Basa. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.
pagyuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Tamo, bawal eh. Gawin lang, bawal eh. Huwag kang gagawa para sa'yo. Thou shall not make, ha? Thou shall not make thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Bawal po ng Biblia yan, kapatid. Bawal ng Diyos yan sa langit, na magkakaroon ka ng mga imahen, mga santo-santo na luluhuran, dapat po siya lang ang luluhuran mo. Yun po ang nasa Biblia. Napakarami pong talata. Kung iisa-isahin natin, sa awit, 115:4 hanggang 8, Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. tamo mga Diyos-Diyusan ang tawag ng Biblia dyan eh. May mata di makakita, may paa di makalakad, kaya tuloy, may paa di lumalakad. Ang ginagawa ay pinapasyal yan, pinapasan yan. Nasa Jeremias 10, versikulo 5. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Nakita mo? Sila ay gaya ng mga puno ng palma na binilog. Hindi nagsasalita. Kailangan pasanin sapagkat di makalakad. Nako, Oras nang gumising tayo mga kaibigan. Huwag na po tayong maniwala sa mga gawang kamay. pag pinapasan yan at ipinapasyal, malaking gastos. May musiko pa yan, merong pang arkiladong generator yan, at nako, makaraing nakasunod yan. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ayan, yun ang maririnig mo. Meron pa yung paputok. Milyon-milyon ang ginagastos dyan. Sabi ng Biblia, walang kabuluhan yan eh. Nako, kaya mga kababayan, magbasa kayo ng Biblia. Magbasa lang kayo, iiwanan nyo yung kahangalan na yan. Ang tawag ng Diyos dyan, kahangalan eh. Foolishness, ignorance. Yung pagsamba dyan sa pag-iisip mo na ang pagka-Diyos pwedeng malagay sa ginto, tanso, kahoy, bato. Alam nyo, sabi ng Biblia, kung di katangahan yan, basahin nga natin yung Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako. Biro mo, sabihin mo sa kahoy, ikaw ang ama ko, Papa Joseph. Doon naman sa bato, Mama Mary. Biro mo, paano nagkagustuhan yung bato at saka yung kahoy?